ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Prevention is always better than cure. Kaya para sure, atin ang pakinggan ang palatuntunang pangkalusugan. Lunas! Lunas! Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Kasama niyo po, Cheska San Diego Bobadilla. Maaari kayong magtanong sa aking Facebook at babasahin natin para kay Doc o kaya i-forward natin sakaling tapos na po yung ating discussion. Ang topic natin ay about bukol o ito yung mga bukol na nadadiagnose madalas na cancerous pala at hindi lang benign. At si Dr. Roel Tolentino, isang surgical oncologist. Ang kasama po natin sa programang Lunas, siya po ay mula sa St. Luke's Medical Center. Doc, sa Quezon City ka, no? Nakabase. Yes, Quezon City, oh. Hanapin nyo lang ako doon. Yung topic natin kanina o yung hanging question natin, Doc, ay paano yun? Ayaw na nilang maoperahan, ayaw nilang malaman na may cancer sila, ayaw nilang gumastos. Pero ngayon, ang good news, meron palang mga ospital na no balance bill ang tinatawag, sabi ni Doc, wala Yes, kayong bayaran. Isa sa ayaw nilang marinig, Doc, mula sa kanilang doktor is ganito na lang yung itatagal. Halimbawa, may cancer sila. May ganun pa bang klaseng diagnosis ngayon, Doc? Oo, ganito. Ang mga pasyente ay nilang malaman na may cancer sila. Pero ito ang reality. Ang bukol, kapag maliit pa, ang survival mo better. Ang mga pasyente may malilit na bukol, sasabihin niya, ayoko magpatingin. Baka mamaya
yung buhay ko umikli dahil malalaman kong cancer. Pero tandaan nyo habang tumatagal ang bukol, tumataas ang staging, ang survival nyo umiiksi. Ibigyan na isang example, nung nagkiklinik pa ako sa Nabotas, meron akong kapitbahay sa likod mismo ng kliniko. Nagpatingin sa akin, stage 3 breast cancer na. Sabi ko, teacher siya Sabi ko, bakit hindi ka nagpatingin? Inahandito ka lang sa likod ng kliniko. Dumadaan ka lagi sa iskinita o ano. Sabi niya, Dok, ayoko kasi talagang malaman Tsaka walang pera. Okay? Another person na nagkaroon ako ng experience, isang napakatalinong teacher sa isang state university. Mayroon siyang bukol na ang tawag namin epilodes tumor. Tumor ito ng suso pero hindi ito cancer. Unfortunately, itong pilodes tumor mabilis lumaki. Lumaki na lumaki. Tinanong ko, ma'am, ba't hindi ka agad nagpatingin sa doktor? Kasi nga nagtuturo ako, ayoko matigil yung pagtuturo ko ng semester. Busy siya. Bino mo, namatay siya dahil busy siya. Alam mo, Doc, nabasa ko rin sa Facebook na may isang nag-comment na lalo sa panahon ngayon, huwag mong kalimutan, ipahinga yung sarili mo because you are more important than what you do. Kasi minsan talaga, Doc, na parang nauubos yung oras mo sa trabaho, sa gawaing bahay, at kung ano-ano pa. Pero nakakalimutan natin yung sarili natin, Doc. Oo, ganito, no? May silver lining to. May chance ka mag-exercise. May time ka na i-focus yung sarili mo mag-exercise. Kasi alam mo, pag ikaw ay nag-exercise, may chemical na napuproduce yung katawan natin. Ang tawag nito ay EXOD, ECSOD, na pag ikaw ay nag-exercise, nag-accumulate ito sa muscle mo. So basically, Doc, ito nga pinag-uusapan natin about diagnosis ng bukol or cancer. Mas maganda, sabi mo nga, maliit pa yung bukol o nagdududa ka pa lang, dalhin mo na kesa i-ano mo yan, patagalin mo at i-delay mo pa at baka medyo mas lumaki na siya or mas lumala yung stage, Doc? Oo. Kasi pag ang bukol maliit, nasa-save pa namin yung organ. Katulad ng sarcoma o cancer sa muscle sa paa. Pag maliit yan, tatanggal lang namin yung bukol, isasara. Pag yun naman yan ay lumaki, ano gagawin namin? Tatanggalin namin ng bukol, tatapalan namin ng skin graft o skin flap para makover yung defect. Or ano bang gusto nyo? Pag lumaki yung bukol sa paa nyo, madali lang naman mo yan. Pinuputol namin ng paa. Napakadali magputol ng paa. May pinutulan ako ng paa. Ganito, no? Meron na siyang bukol sa paa. Sabi namin, kailangan namin putulin. Kasi lumalaki, nagdudugo. Ayaw ng pasyente. Bumalik siya sa amin, stage 4 na siya. Meron na siyang tama sa baga. Kumalat na yung bukol. Naputol namin ng paa. Kaso stage 4 na siya. Patay na siya ngayon. Kasi nga, kumalat na yung bukol sa baga. Stage 4. Yung pagkalat na yan, Doc, ano yung mga factors bakit kumakalat po yung cancer cells na nandoon lang dapat sa bukol? Pag ang bukol lumalaki, pumupunta ang bukol sa mga blood vessels, ini-invade niya, binubutas na yung blood vessels. Yung mga veins, papasukan ng cancer cells. Pag pumasok yan, iikot at iikot siya sa dugo mo at maghahanap yan ng organ kung saan maganda yung soil. Ang tawag namin doon maganda yung soil, very conducive for growth. Kaya, pag natanggal namin ng bukol, merong high chance na yung bukol na yan, kumalat na yan sa katawan mo. Kaya, ang bukol na mas malaki na, nagkakaroon na ng chemotherapy na treatment. Kasi ang chemotherapy, hinahabol niya yung mga maliliit na cells na nakawala na sa mga primary sites. Yun namang bukol, natanggal na namin. Bakit kailangan pang irradiate? Kasi kahit sa mata namin, negative na yung margins, yung bukol na kumalat na yan sa mga loob ng mga tissues surrounding the cancer. Kaya yan ay tinitreat ng radiation para sunugin yung mga cancer cells na naiwan na hindi nakita ng mata namin. Kaya kita nyo, no? Mentras tumatagal ang treatment, pamahal ng pamahal ang treatment, at ang survival pababa ng pababa. Pag nag-stage 4 yan, hindi na yan na-treat basta-basta, hindi na yan na-cure basta-basta. Ang tawag namin din palliative care, pinapaganda na lang namin yung survival. Ayaw namin siya masaktan,
ayaw namin maghirap, ayaw namin siyang maging malnourished, ayaw namin siyang ma-depress. Alam mo, napakatindi ng depression pag ikaw ay may stage 4 ka. Actually, yun ang stage 1, made-depress ka na lalo na stage 4. Ang akin lang, gandahan nyo ang inyong immune system. Bakit? Kasi pag yung mga cancer cells na yan, tumubo yan sa iba't ibang parte ng katawan, kaya naman yan ng iyong immunity, pinapatayan. Dahil ang immune system natin, pag may cancer, may bacteria, may virus, pinapatayan ng ating immunity. Kaya huwag kayong magpupuyat, kakain kayo ng masustansya katulad ng gulay kasi maraming vitamins, minerals, and phytonutrients. Kasi lahat naman tayo prone sa cancer. Pero yun nga lang, tayong mga tao ang may hawak ng trigger. Katulad ng, ba't yung iba nagkaka-liver cancer? Kasi uminom ka ng maraming alak, nag-drugs ka, nakasira ng liver mo, sexual habits mo hindi maganda, nahawak ka ng hepatitis B. Hepatitis B, high risk for developing liver cancer, katulad din ng hepatitis C. Okay, mga foods natin, bawasan natin yung sobrang mamantika, sobrang barbecue. Alam mo ba, nung kabataan ko, wala man nagsasabi sa akin ito eh. Pag may barbecue, ang sarap-sarap ng kulay itim. Gustong-gusto ko yung itim eh. Kaso cancerous yun. Yung sunog na part, Doc, yung sa dulo-dulo. Yun ang masarap, na sa barbecue, sa taba-taba. Nako, kasi nitrates yun, mga nasusunog na protein. Yung mga nitrites, pag napunta yan sa stomach mo, naiirita yung stomach, yung ating daanan ng pagkain. Okay, pag nairita yan, siyempre, tandaan nyo, ang cancer, nagmumula yan sa simpleng irritation, sa simpleng inflammation. Pag chronic na laging nai-infect or laging nag-i-inflame, nagkakaroon ng cancer later on na, pero hindi 100%. Okay? Kaya nga minsan naawa ko doon sa mga doon sa mga nagba-barbecue, lalo na yung mukha nila nakatapat sa baga ng apoy. Ano yan? Baka magkaroon ng irritation yung baga, maaaring magkaroon ng lung cancer. Oo. Minsan kasi ang mga tao hindi masyadong maalam about sa cancer development. Oo. Yung mga simple lang na gawain natin, katulad ng pagluluto sa loob ng kondo na hindi mo pinapalabas sa bintana yung usok ng mga na niluluto mo, delikado rin yun. Lung cancer naman, di ba? Kaya buksan niyo yung windows o merong mga tinatawag na yung parang air purifier. Diba? Pero sa panahon ngayon, Doc, di ba, na yung exposure natin for fresher air or for cleaner air, mas mas limitado, exercise limitado rin, pero nagagawaan ng paraan lahat. Ganun po ba, Doc? Oo, gagawa ng paraan. Pag nagka-cancer ka, gagastos ka eh. Maganda na yung gumastos ka na walang sakit, di ba? Preventive lang yan. Lalo na mga pag-inom ng maraming soft drinks. Okay, tuwan-tuwa ka sa soft drinks. Hindi mo alam na ang tamis-tamis nun. Yung sugar content nun napakadelikado. Ang sugar is one of the fuels for cancer development. Namamaga ang katawan natin pag mataas ang sugar. Lalo na milk tea. Nako, ang sarapan naman ng milk tea. Bawal ba? Dapat limited lang. Huwag naman araw-araw kasi may mga nakikita akong mga bata almost everyday eh. Pumipila pa sa milk tea. Trans fatty acids yun, yung laman ng creamer nila. Kaya nga maraming pasyente natin, alam mo naman, maraming batang obese. Usong-uso pa yung mobile games, usong-uso yung mga social networking sa internet. Kaya ang mga tao ngayon, malalaki tiyan, matataba. High risk for the development of cancer yun. Ano gagawin natin? Prevention talaga. Oo. Mas maganda talaga ang prevention at mas mura din po yan. Kaya nga lagi niyong naririnig sa programang Lunas, yung prevention is always better than cure. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, may binanggit si Doc na tinatawag na palliative care. Yung may mga pasyente na talagang, either late na nilang nalaman, late na na-diagnose, o talagang may sinasabi, Doc, na yung kanilang cancer ay aggressive. Di ba? May mga ganyan, Doc, na talagang mabilis lumaki yung bukol, mabilis kumalat yung cancer. Pag-usapan natin, paano sila magkakaroon ng somehow quality life? Itong palliative care, yung ating pag-usapan sa ating pagbabalik. This time check is brought to you
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Para sa karagdagang kaalaman kung paano maiiwasan at malulunasan ng iba't ibang karamdaman, atin ang pakinggan ng programang Pangkalusugan, Lunas.
Balik tayo sa ating talakayan sa programang Lunas. Huling bahagi na po ng ating discussion, kasama natin ang isang surgical oncologist, si Dr. Roel Tolentino mula po sa St. Luke's Medical Center. Kasama niyo rin po si Ate Cheska San Diego Bobadilla. Pwede niyo rin po akong hanapin sa Facebook, mag-message kayo, magtanong para po dun sa ating discussion ngayong gabi. Balikan natin si Doc, may binanggit siya kanina na palliative care. Eto ba, Doc, ano ang ginagawa dito? Kasi kung halimbawa pasyente na diagnose na talaga, late niya nalaman, stage 4 na o stage 3 at mabilis kumalat yung kanyang cancer, may mga tinatawag na aggressive yung kanilang cancer, paano ito minamanage, Doc? Yung palliative care, ang unang-unang goal niyan ay ang pasyente gumanda ang quality of life. Ano ang ibig sabihin? Kapag may pain, bigyan mo ng pain reliever. Pero kung ang lisensya mo ay walang S2 license, maganda i-refer mo sa anesthesiologist, sa internist, okay, sa pain management specialist, kasi nagbibigay sila ng mas malakas na pain reliever. Kapag hindi ka naman magaling sa nutrition, hindi ka marunong mag-compute, mayroong mga magagaling na doktor, may magagaling na nutritionist kung saan nagre-reseta sila ng mga food supplements, ng mga milk formulas na tamang-tama sa kanyang sitwasyon, sa kanyang weight, okay, sa kanyang height, kasi kinocompute yan. Katulad ko, hindi ako masyadong magaling dyan, nire-refer ko sa mas magaling sa akin. Kung ang pasyente naman ay may obstruction sa bituka, hindi siya makadumi, o nagdudugo yung bukol niya sa bituka, maaaring pumasok ang surgical oncologist para maglabas ng bituka. Ang tawag namin doon ay colostomy, para makakain siya ng tama. Or minsan may mga pasyenteng may problema sa buto, tinamaan ng cancer, nagkaroon ng metastasis. Ang buto, binibigyan ng pain reliever. Ang another treatment dyan, radiation. Kaya pwede naming i-refer sa radiation. Yung iba naman, para lumiit yung mga bukol, binibigyan ng chemotherapy. O nade-depress, nire-refer sa psychiatrist, nire-refer sa pare. Pag naman may problema sa mga paggalaw-galaw, meron naman rehab medicine. Kaya ang palliative care ay napaka-importante sa mga pasyenteng may end-stage disease. Unfortunately, hindi ho lahat ito ay libre. Kaya ang pasyente dapat maghanda physically, maghanda financially, kasi siyempre po may bayad ang mga services na katulad na ganito. Or yung iba naman, umuupa ng mga healthcare workers, okay, yung mga nagbabantay sa bahay, dahil hindi ho simple ang mga pagbabantay. Pwedeng magkaroon ng pneumonia, pwedeng mahulog sa kama, pwedeng magkaroon ng fracture. May mga pasyente na nagsisuicide. Kaya dapat mabantayan ito ng tama at magamot ng tama. Hindi kasi simple ang end-stage disease. Pero Doc, may mga pasyente ba na nando na sa palliative care category, pero okay sila kasi may mga may mga hindi natin alam kung anong ginawa o paano nangyari, or talagang ginrant pa ni Lord yung kanilang prayer na humaba pa ang buhay kasi nakaka-recover, Doc, 'di ba? Doon sa sinasabi mong binigyan lang ng mga ganito, inayos lang yung pagkain, umuwi sa probinsya, pumunta doon sila tumira sa malapit sa dagat, malapit sa bundok, umukay, Doc. Tandaan mo, ang positive outlook, nakakatulong yan. Yung mind setting, nakakatulong. Pero ang napansin ko, pag na-realize ng cancer patient na meron siyang purpose sa buhay niya, mas lalong umiigi yung katawan niya, yung kanyang pag-iisip. Kasi pag depressed ka, sinabi mo, mamamatay na ako. Mamamatay siya talaga. Pero pag nalaman mo na meron pa palang pag-asa na makatulong ka sa kapwa mo, okay, meron pa pala akong goal na dapat gawin, pinipilit niya na lumakas kasi ang kanyang mindset is tinatawag namin growth mindset. Talagang nasa positive side siya. Gumaganda ang kanyang pagkain. Kasi pag nalulungkot ka, hindi na ako kakain para mamatay na ako. Di ba? Ganun ang normal na sinasabi. Pero pag ang kanyang pag-iisip, kailangan ko pantulungan tong aking apo para makapag-aral. Ako nga pala tagabantay ng aking apo pag wala yung mga magulang nila. Nagkakaroon ng purpose, mas masaya sila sa buhay.
So positive outlook at saka siguro Dok huwag mawawala yung hope, 'di ba? At saka yung pag-asa. Something to look forward to, parang ganoon. Tsaka, huwag kakalimutan yung lumikha. Kailangan lagi kayong magdadasal. Kasi napansin namin o sa mga studies na kapag ang bilit mo sa God maganda, yung relationship mo sa God maganda, napansin na mas mahaba ang buhay nila. Mas gumagaang ang kanilang pakiramdam at ang kanilang relationship sa mga tao lalong gumaganda. So lahat ng ito na shinare mo, Doc, it all boils down to ingatan mo yung sarili mo, bigyan mo ng time na ikaw ay makapagpahinga, makapagpa-check up kung may nararamdaman ka, makapag-prevent, Doc, ng further or future na sickness sa pamamagitan ng mga lifestyle, di ba? Yung tamang lifestyle na binanggit mo. At kasama yung spirituality, Doc, di ba? Edukasyon, huwag niyong kakalimutan. Maraming libro, maraming internet articles, maraming TV and radio programs kung saan matututo kayo about your health. Kung sakali sila, Doc, ay may karagdagang mga tanong dito sa ating napag-usapan, saan ka pwedeng i-message? Madali naman akong hanapin. Yung Roel, R-O-E-L, Tolentino, search Onco Business Coach. Katulad ngayon, may nagme-message na sa akin, di ba? Hindi man ako makasagot dahil ako ay on air. Nagbibigay ng priority sa aking kaibigan na si Cheska. Ayan, Doc. Pero itong conclusion natin sa ating topic na ito, Doc, ano yung pwede nyo pong iwang mensahe doon sa mga listeners natin na siguro high risk sila sa pagkakaroon ng bukol or may nakapana silang bukol, Doc? Anything na abnormal, na ngayon mo lang napansin, katulad ng pagdudugo, pagkaroon ng bukol na ngayon mo lang nakapa, hindi kayo doktor. Pumunta kayo sa doktor. Huwag kayong matakot sa pagpunta ng ospital dahil ang doktor, nag-iingat din yan. Pag hindi safe, hindi kayo papapuntahin doon. Pumunta kayo sa kaibigan nyo na doktor na ni-refer sa inyo o doktor na pinagkakatiwalaan. Yun lang. At kung sakali may mga karagdagang question, maaari nga po kayong mag-message doon sa binigay ni Doc na Facebook Messenger niya. Siya po mismo ang sasagot doon. Yeah, Roel Tolentino, search Onco Business Coach. O kaya sa akin naman po, Cheska Santiago Bobadilla. Ifo-forward din natin yan kay Dr. Roel sakaling meron po kayong tanong. Doc, once again, maraming salamat sa, sabi mo nga, malaking bagay itong kaalaman na dapat alam ng mga ng publiko natin, Doc. Yes. Good evening, everyone. Good evening at God bless kay Dr. Roel Tolentino na siyang lagi po nating nakakapanayam, very welcoming at naglalaan ng oras para po bigyan tayo ng karagdagang kaalaman para sa ating kalusugan. Dito po yan sa programang Lunas. Nakasama po natin ang isang surgical oncologist mula po sa St. Luke's Medical Center, si Doc Roel Tolentino. Nakasama niyo rin po si Ate Cheska ngayong episode na ito. Maraming salamat at mag-iingat po tayong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.